Tawag sa pagsamba. Ang wagas na pag-ibig mo, O Yahweh, ay walang hanggan, at ang iyong katapatan ay aabot sa kalangitan. Matag ka na tulad ng kabundukan, ang matuwid na hatol mo'y sinlalim ng karagatan. Ang lahat ng mga tao at mga hayop na nilalang, sa tuwin ay kinukupkup ng mapagpala mong kamay. Tayo pong lahat. O Diyos, ang iyong pag-ibig, mahalaga at matatag, ang kalingay na naramdaman sa ilalim ng iyong pakpak. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, pinupuri ka po namin at sinasamba. Maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagagawang pagkakasala. Panginoon, gabayan niyo po kami sa araw-araw. Ilayin niyo po kami sa lahat ng kapahamakan, mga tukso at sa lahat po ng uri ng karamdaman. Dinadalangin ko rin po ang mga kapatid namin na may sakit at mga papunta pa lamang sa iyong banal na sambahan. Maging ganon din po sa PAW team na tutugtog mamaya at lalong-lalo na po sa magbibigay ng mensahe sa amin ngayong araw na ito. Panginoon, maraming salamat po sa paggabay sa amin sa araw-araw. Salamat po sa biyaya at pagpapalang aming natatanggap. Ikaw po ang siyang laging manguna sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagilang takapagligtas. Amen. Ayan po, hi po. Good morning po. Bale, ako nga po pala sa hindi po nakakilala sa ako po si JC from Barreto UMC. Then lumipat po kami ng Caste. So dito na po ako magsisimba all throughout po. Then 22 years old. Then ako po yung isa sa mga pinakakuya nila nung nag-CI po kami nung last December. Then ang pinaka humubog sa akin nung gabing yon nung during CI po yung John 15 verse 2. Sabi niya doon, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that those bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Bale, itong Bible verse na po to na mismong nakikita, nagre-reflect sa sarili ko kung sino ba ako ngayon. Patuloy pa rin pong pinuputol ng Panginoon ang mga sangang hindi nagbubunga ng maganda sa akin. At ito naman kanyang tinataniman at inuhubog pa para magbunga ng mas nakaayon sa Panginoon. Napakagaling ng Panginoon kasi nga sa simula nung bata ako hanggang sa pagtanda ko, na siya yung nagiging sentro ng buhay ko, ng buhay ng aming pamilya. Bali, siya yung tumutulong sa amin sa mga ups and downs namin sa buhay namin. So yung yung tema ng CI na Sibol, mas nagre-reflect siya sa akin kasi konting share lang kasi dumating po kami doon na ako po kasi part po ako ng ministry ng Zambales District, which is Likha Ministry. So dumating po ako ng December 25 doon, day 0 ng CI. So nagpe-prepare po kami ng aming ministry para i-prepare yung buong CI po. So doon ko nakita agad kung ano nga ba talaga yung meaning ng Sibol na pinag-aaralan namin ng CI. So hindi lang basta nag-go ka sa pagpe-praise sa Lord, hindi ka lang basta nag-go sa kung anong meron ka. So kailangan mong i-prepare yung sarili mo, ihanda from small things hanggang dumating ka dun sa pinakapunto na yon. So, malapit na rin po akong graduate sa kabataan. So, na-fulfill ko na rin yung mga wishes ko na mag-serve or mapakita sa Panginoon sa pamamagitan ng pagiging kabataan po. Ayun lang po, si Kristo higit sa lahat. And God's morning po. Tayo po maglahat at magsitayo. Tapos, sabay-sabay po tayong kumanta. Yan.
Ayan, kantahin po natin ang Halina't Sama-sama. Purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay Ipalakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay Ipalakpak ang kamay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Isa pa po. Ipalakpak natin ang mga kamay sa Panginoon. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Sumigaw! Sumigaw sa galang ang lahat ng igalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galang ang lahat ng igalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, Taas! itaas at ikaw ay Lahat ay magsabi na. magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak natin ang mga kamay. Ipalakpak ang iyong kamay, Taas! itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, Taas! itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Sabi, Sabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Pagpapanin mga kamay at ang papurit pagsamba sa ating Panginoon. Let's pray, Lord. Maraming salamat po sa umagang ito, sa buong January na nangyari, sa mga nangyari sa panglabas, panloob ng simbahan, sa aming mga pamilya. Ikaw ang magbigay sa amin ng kalakasan, kasiglahan, katalinuhan, at sa mga kakain namin sa araw-araw. Gabayan mo ang bawat pamilya natin dito at mga pamilyang nanonood through online church. Ikaw ang bibigay sa amin ng blessings. Ikaw ang magbigay sa amin ng pagpapala. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang mali. Muli
oras na ito, ikaw ang dadakilain namin sa bawat minutong binubuho namin sa aming buhay. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, ginawa mong lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, O Diyos, walang pabantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, ganyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Pagdakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Minsan pa, O Diyos. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, sundin ang loob mo. Iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, ganyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Pinagbabago, pinagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, ngayon para sa amin. Panginoon Jesus, maghari ka. Maliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, ngayon para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Minsan pa sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, ngayon para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Yes, Lord. Sa'yo lahat ng papurit pagsamba, sa'yo lahat-lahat. Pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin, Patringon.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ako nga po pala si Sean Axel Peraresa Pamunarcano po. Pangalawang taon ko na po pala ang pagsama sa CI. Bago po ako magsimula, nagpapasalamat po muna ako kila Pastor Regan, tas Teacher Casey, kila Pastor Roger po, sa pag-aalaga po sa amin. Pagluluto po, ganun. Bali po, ang natutunan ko po nung CI ay yung kay Pastorahan po. Kasi po yung tema po namin, sibol. Kumbaga po, pag-usbong. Kapag inalagaan mo ang isang halaman, hindi po ito lalago at iyabong. Kasi po ang halaman, hindi lang po nilalagyan ng pataba. Hindi lang din po dinidiligan. Yan, kailangan din po ng pagmamahal at pag-aalaga para mag-grow. So, mamukadkad parang paniniwala po natin kay God. Na kapag panaysimba ka lang, tapos hindi ka nakikinig, o hindi mo ina-apply sa sarili mo, pinabaliwala mo din po ang lahat ng pakikinig mo. Ang words ni God ay dapat po isinasa puso natin. Dahil kung talagang may faith ka kay God, lalo kang mag-grow at magkakaroon ng tinatawag na sibol. Parang ganun po sa pag-aaral ko. Yan, kung di po ako magsisikap, hindi ko lalagyan ng tiwala, ay hindi po ako makakatapos ng aking pag-aaral. Kaya dapat po, kung paano inalagaan ng isang halaman, ganun mo din alagaan ang faith mo kay God. Parang may magandang sibol tayong matatamo sa ating sarili at patuloy na mag-grow ang ating halaman na itinanim. Yun lamang po. Maraming salamat. Para po sa sagutang pagbasa, ito po ay sa Corinto chapter 11 verse 4 to 11. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritual na kaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binibigyan ng patunay na nagpapakita ng nasa Kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman, subalit isang Espiritu ang nagkakaloob nito. Ang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos at sa iba ay ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkakalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala, sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. At sa iba ay kakayahang kumilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkakalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at sa iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Tayo pong lahat. Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa Kanyang ipinasya. And sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou
one, how great thou art. Praise God. Good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating lahat sa ating pananambahan. Tunay nga pong napakabuti ng Diyos sa pagkakataon na to. Pwede po ba tayong pumalakpak? At mas malakas para po sa ating Panginoon. Praise the Lord. Para po sa ating mga pahayag, sa last Sunday po, ito po yung everybody's birthday po ng kalahatan. Kaya dito po sa ganitong pagkakataon, magkakaroon po tayo ng mga menu sa pagkain. Ito po ay Toka Chair by family po. Magsesend po si Teacher Casey sa GC natin. At kung ano po yung menu nyo doon nyo na lang po yung ilagay yung per family po. At ganun din po, sa February 22 po, ito po yung church conference po natin. Kaya ngayon pa lang po, paghandaan na po natin yung ating mga report ng ating mga officer. At ganun din po, magpasalamat po din tayo lagi sa Panginoon sapagkat yung ating mga gawain sa church, mga online, care group, patuloy po nating pasalamatan sa Panginoon at patuloy po tayong magsama-sama sa ganong paraan. Sapagkat ang kaligtasan ay nasa Diyos. Kung tayo'y mananampalataya at magtitiwala sa Diyos, tiyak tayong sasamahan sa lahat ng pagkakataon. Kaya ngayong umaga po, nagpapasalamat po ako sa inyo sa bawat isa. Ang kagalakan, kasiyahan at pag-asa ang siya nating mararanasan sa bawat isa. At ganoon din po, congratulations din po kay Jeremy, tsaka kay Ate Ira. Siya po ay ganap na iisa na ginawa ng Panginoon. Binuo at kinukupkup ng Panginoon sa isang pag-ibig. Ganon din po sa atin, sa bawat isa. Lagi natin, dalangin ko po ay laging maranasan natin ang Panginoon sa ganitong pagkakataon. Sige po, tayo po ay dumulog sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Aming Ama, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-iingat na patuloy na binibigay mo po sa amin. Dalangin ko, Diyos, ngayong umaga sa aming pananambahan, Ikaw nga po ang siyang maranasan ng bawat isa. At ganun din, O Diyos, sa mga kasama po namin sa online, O Diyos, maranasan nila, O Diyos, yung iyong presensya. Ito po ay isang pasasalamat namin sa iyong kabutihan na patuloy na pinagkakalob mo po sa amin, sa bawat isa. Lord, hindi po namin kaya kung wala ka sa buhay namin. Kung hindi mo po kami yayakapin, kung hindi mo po kami bibigyan ng pag-asa, kami po ay makakaranas ng panghihina. Pero kung kami ay lagi mong yayakapin at ipapakilala mo sa amin lagi ang iyong pagpapala at yung pag-iingat, doon kami lagi, O Diyos, lalago at magiging masaya sa lahat ng pagkakataon. Salamat po, O Diyos, sa bawat isa, sa iyong mga anak na narito. Salamat po sa buhay nila. Lagi ko po silang linalapit sa iyo at idinadalangin anuman ang kanilang mga panalangin sa oras na to, ikaw nga po ang magkaloob sa kanila, O Diyos. Ganon din, O Diyos, yung church.
Lagi ko pong ipanapanalangin at hindi ko po nananawa na ilapit sa iyo, Diyos. Lalong higit, O Diyos, yung mga workers, pastor, diakonisa, at yung buong distrito ng Zambales, O Diyos. Sa iyo ko po ilinalapit. At naniniwala po ako, ikaw ay kikilos kung ano yung tama na tanging sa iyo lamang, O Diyos. At lagi po namin panghahawakan yung tama na kami ay maglilingkod sa iyo, O Diyos. Makaranas man kami, O Diyos, ng anumang bagay, pero hindi kami matitinag dahil nandyan ka, O Diyos. Patawarin mo po kami, O Diyos, kung kami man ay nagkakasala. Lagi mo pong linisin yung puso namin kung paano mo binigay sa amin yung buhay mo. Ganun mo din po gawin sa bawat isa sa amin. Maranasan namin, O Diyos, yung tunay na Diyos na may pag-ibig na kumikilos sa buong katawan namin, ang siyang yung maranasan ng bawat anak mo, Diyos. Salamat po, Diyos, sa pagkakataon nito, sapagkat itinataas ka po namin sa oras nito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Tinatawagan po lahat ng bata para sa awit at sayaw ng mga bata. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me.
Mga bata, tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw ito na ibinigay niyo sa mga batang ito upang makapagsamba sa inyong baysamba. Ingatan niyo po sila sa pang-araw-araw, Lord God. Lord, ingatan niyo rin po sila sa kanilang paglalaro, Lord God. Naway, bigyan niyo po sila ng lakas at talino sa kanilang pag-aaral, Lord God. I-bless niyo rin po ang kanilang mga magulang na nag-aalaga sa kanila, Lord God. At patawarin niyo rin po sila sa mga nagawang kasalanan nila at sa mga nagkasala sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. Atin pong buksan na ating Biblia sa unang Korinto chapter 12 verses 1 to 11. Ito po ang sinasabi. Ngayon mga kapatid, hindi ko nais na wala kayong alam tungkol sa mga kaloob ng espiritual. Alam ninyo na kayo'y mga pagano pa. Inakit at iniligaw kayo sa mga Diyos-Diyosan na hindi makapagsalita. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang magsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus, at walang makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon, maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. May iba't ibang uri ng mga kaloob, subalit iisang Espiritu. At may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Subalit sa bawat isa ay ibinigay ang pagpapayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Sa isa ay ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan, at sa iba'y ang salita ng kaalaman. Ayon sa gayunding Espiritu. Sa iba'y pananampalataya sa pamamagitan ng gayunding Espiritu. At sa iba'y ang mga kaloob ng pagpapagaling sa pamamagitan ng isang Espiritu. Sa iba'y ang paggawa ng mga himala. Sa iba'y propesiya. Sa iba'y ang pagkilala sa mga Espiritu. Sa iba'y ang iba't ibang wika. At sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Ang lahat ng ito ay pinakilos ng iisa at gayunding Espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng Espiritu. Para po sa pangalawang pagbasa, tayo pong lahat ay tumayo at buklatin ang ating Biblia sa 1 chapter 2 verses 1 to 11. Ito po ang sinasabi. Nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa kanan ng Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Inanyayahan din si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. Nang magkulang ng alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, wala silang alak. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong kinalaman ninyo sa akin at sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumating. Sinabi ng kanyang ina sa mga lingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Doon ay mayroong 6 na tapayang bato para sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo na naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Kanilang pinuno ang mga ito hanggang sa labi. Sinabi niya sa kanila, kumuha kayo ngayon at inyong dalhin sa pinuno ng handaan. At kanilang ang dinala.
Nang matikman ng pinuno ng handaan ang tubig na naging alak at hindi niya alam kung saan ito nanggagaling. Subalit nalalaman ng mga lingkod na kumuha ng tubig. Tinawag ng pinuno ng handaan ang lalaking bagong kasal at sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang naghahain ng mataas na uring alak. Pagkatapos ay ang mababang uring alak kapag ang mga panauhin ay nakainom na. Subalit hanggang ngayon ay itinabi mo ang mabuting alak. Ginawa ito ni Jesus ang una sa kanyang mga tanda sa Kana ng Galilea at ipinahayag ang kanyang kalwalhatian at sumampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. Pagpalain po tayo sa ating mga binasa. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako nga po pala si Precious de Lima. Isa po ako sa sumama sa CI. Before po ako sumama sa CI, nagkaroon po ako ng sobrang raming negative thoughts dahil sa mga thoughts na yun, hindi ko na alam if ano pang mangyayari sa buhay ko. Para po akong alaman na nalalantay dahil sa hindi na ito nadidiligan o naalagaan ng maayos. Tapos, dahil sa mga negative thinking ko, nawawalan na ako ng fire as faith po. May time na sobrang bigat na talaga na nararamdaman ko emotionally at di ko na kaya i-keep hanggang sa na-share ko na to. Sa lahat ng sinabi ng napag-sharean ko, yung naalala ko lang is sabi niya sa akin, huwag kang mawalan ng pag-asa at palaging nasa tabi mo lang si Lord. Sabi niya sa akin. Tapos, doon ko inisip na subukan ko muli na sumama sa CI. And sa lahat ng natutunan ko is, ang pinaka-the best for me is yung verse na 2 Corinthians 4, chapter 16. 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. Sinasabi dito, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bagya at panandaliang kapighati ang dinaranasan namin. Ngayon ay mabubungan ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggang ang mga bagay na di nakikita. Ito yung verse na nag-i-encourage sa akin ngayon kung bakit ako patuloy na lumalaban kahit na sobrang raming pagsubok at problema. Is kay Lord talaga ako magtitiwala. Kahit na sobrang bigat, na pinagdadaanan ko, kahit na humihina na ako emotionally o physically man, ay hindi naman nababawasan ng pagtitiwala ko o natin kay Lord. So, isi-share ko lang yung New Year. Yun yung sinagot ulit ni Lord na yung panalangin ko na magkasama-sama kami, buong family ko po. And sa ngayon po, may sinusundan po kaming lahat ng mga kabataan. Yun po is yung prayer for 359. Ay, 539 po. Bawat oras po ng 5 a.m., 3 p.m., 9 p.m. is nakikipag one-on-one po kami kay Lord. Ito yung nagiging guide ko para mag-grow ako as spiritually.
parang ito yung nagbibigay ng tubig sa buhay ko para mag-grow yung halaman ko as faith po. Yun lang po. Opo, good morning po uli. Dahil po ngayon, UMYF Sunday, dahil wala po si Pastor Roger. Si Pastor Roger po, nasa po siya ngayon? Sa Wesley. Siya po yung mag-speak. Kaya ngayon po, UMYF Sunday po natin, kaya magbibigay po ng mensahe ng buhay ay mula kay Justin Kaiser Nebrida na ating pinakapogi na isang kabataan, heartthrob nung CI. Kaya
Purihin ang Panginoon sa buhay niya at dalangin ko lagi at panalangin ko na lagi siyang lumago lalong higit sa pagtuturo ng salita ng Diyos. At ganoon din po sa bawat isa sa atin. Kaya welcome po sa buhay ni Justin Kaiser Nebrida. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay niya. Yan, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kamusta niyo pong ngitayan niyo po yung katabi niyo muna. Yan. Tapikin niyo kasi medyo matagal po tong sermon ko, mga 2 oras po siguro. Yan. Yan. So, ngayong linggo po, sineselebrate po ng buong Pilipinas na UMC ang National UMIF Sunday. So, kung napapansin niyo po, lahat po ng in charge sa ating service ngayon ay mga kabataan. So sa praise and worship, sa pagkanta, sa pagbabasa ng Biblia, sa pagdadasal para sa mga bata, yon. Lahat po yan, mga kabataan. So, bago po magsimula, yung nakikita, ririnig nyo po ng mga testimony po ng mga kabataan ay nagmula po yun sa last CI na may team na Sibol. So, parang ang team po nun ay inalintulad sa isang halaman na patubo pa sibol yon. Yung sibol po, di ba, Tagalog word po siya na parang pag-usbong nung halaman sa seed nito. So, ang team po ng ang ating pag-usapan ngayon ay pagbubunga. So, continuation po siya ng theme nung last CI na sibol. So, sa pagsibol, pag-usbong, paglago, so hindi po mawawala ang pagbubunga dapat sa ating mga buhay, sa ating paglago as Christians, that nakikita yung bunga natin. Kasi dito tayo na-identify sa ating mga bunga. Sabi po dito kung nababasa niyo po sa may verse po dyan, Colossians chapter 1 verse 10. So, nakalagay po dito, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in knowledge of God. So, ano po sabi dyan? Sabi po dyan na yung ating pagbubunga as Christians, ito po ay nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Sa ating pagkikilos para sa Kanyang kaharian, ito ay nagbibigay ng kaluguran sa Kanya. And kasabay nito ang pag-increase ng knowledge natin kay God. So, parang, pagpasensya na po, inuubo rin po. Yan po, sa ating pagbubunga, hindi po mawawala dyan yung pag-increase ng knowledge natin kay Lord. Kasi, si Lord yung vine, nakabay tayo kay Lord. So, kung hindi tayo nag-increase ng knowledge kay God, hindi natin masasabi na magbubunga tayo ng malago. Yun. So, bago pa magsimula, manalangin po muna tayo. Panginoon namin mapangyarihan sa lahat. Patuloy po namin inanyayaan ang inyong presensya sa lugar na ito, Lord. Patuloy niyo po puspusin ang lugar na ito ng banal na Espiritu niyo, Lord. At buksan niyo po ang aming mga isipan, Lord, sa mga salita na inyong ipapamagi, Lord. Naway maging bukas ang isipan sa mga salita niyo, Lord. At naway itago niyo po ako sa inyong presensya, Lord, at naway kayo ang siyang makita sa akin, Lord. Kayo ang siyang ma-glorify at kayo ang siyang maitaas at hindi ako, Lord. Itagin niyo po sa inyong likuran. Patawaran niyo po ako sa aking pagkakasala at naway kayo po mag-isentro ng service at sermon natin, Lord. Ito lamang po ang panalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Yan. So, amen po ba na as Christians, we are called to be fruitful. Amen po ba yan? Sa ating pagkilos, dapat nakikita yung ating pagbubunga. Kasi yung actions, kung yung ating pagkilos sa kingdom ni Lord, kung wala siyang fruit, parang yung works natin, patay lang din. Parang same lang siya sa, kung yung faith mo ay walang works, patay ito. Sabi dito sa John 15:16 po, you did not choose me, but I choose you, and appointed you so that you might
so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. So tayong mga Kristiyano po, tayo po hindi po natin pinili si Lord. Hindi po natin sinabi na, ay, pinili ko si Lord, magkikilos ako para sa Kanya. Hindi po, si Lord yung namili sa atin, si Lord yung nag-work sa mga buhay natin para tayo kumilos. And sa pagkilos na yun, inaasahan po ng ating Panginoon na we bear fruit. Anong sabi po dito? Fruit that will last. So, fruit that will last, meaning that yung fruit ng ating pagkilos, magkakaroon siya ng impact sa society natin ganyan, sa community. Yung fruit natin ay magbibigay ng kaluguran at glory sa ating Panginoon. So, ano nga po ba itong mga fruit? Ano itong sinasabi dito na fruit ng ating paggawa? So, sabi po dito, and parang kinasipay ko yung fruit sa dalawang kategory. Una po, action fruit. Ito po yung fruit na nakikita. Ito po yung fruit na ginagawa natin out of sa salvation natin yun. Sabi po dito, sa Romans 1:13, I want you to know, I want you to know, dear brothers and sisters, that I planned many to visit you, but I was prevented until now. I want to work among you and see spiritual fruit as I have been seen among other Gentiles. So, dito po, ang context po nito sa Romans, si Apostol Pablo po, siya po ay nagmi-mission sa Roma at nagko-convert po siya ng mga hintil doon. So, isa pong fruit na dapat makita sa atin is yung pag-discipleship natin. Yan. Parang, alam niyo po ba na yung church natin ay nakapokus sa discipleship ngayon? Na nag-aaya tayo ng mga ibang tao na lumapit kay Lord at maging Christ-like. Yun. So, isa po ito sa mga fruit. Ito po yung mga fruit ng actions na dapat meron tayo as Christians. Dapat nakapag-share tayo ng word ni God, nakapag-discipleship tayo. Yan. So, parang personal experience ko po kasi nagdo-dorm po ako. And parang last year ay promise ko na tatapusin ko yung babasahin ko yung Bible nitong taon. Then every gabi, nagbabasa po ng Bible. Since sa dorm po ay magkakatabi lang po kami ng kama. Parang tinitake ko po yung opportunity na magbabasa ng Bible na naririnig nila yun. So, praying po na one time na maayos na sharing about sa Bible yun. Then, sunod po dito ay sa Hebrews 13:15. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of the lips that openly profess His name. So, ano po sabi dyan? Fruit of the lips, labi. So, tingin nyo ano po ba yan? Fruit of the lips. Ano po ba ang dapat bunga ng ating mga bibig? Chismis po ba dapat? Pag panlalait po dapat, di ba? Hindi po. So yung sabi po dito ay sacrifice of praise. Dapat yung fruit ng ating labi ay papuri sa ating Panginoon. Continually natin gino-glorify yung name niya kasi we increase nga in knowledge of God. Sa paglalim natin sa pag-ibig ng Diyos, sa paglalim natin sa paglalim ng pag-abay natin sa Lord, mas nakikilala natin siya, mas na-encounter natin siya. And yung pag-encounter na yun, hindi nyo magre-result yun sa mas pagkilala natin sa Diyos na He is mighty, He is indeed the Lord of Lords. Yan. Parang normal na lang sa atin na kasi kilala natin si Lord, na normal lang natin na pinapapurihan natin siya through our lips. Yun. So, kung mapapansin nyo po, itong fruit na sinasabi po dito is parang mahalin tulad po siya sa product. So, ang fruit po ay product ng ating works at ng ating salvation yan. So,
parang ang pagiging fruitful, pagiging productive natin siya as Christians, pagiging produktibo natin as isang Kristiyanong nasalba ng ating Panginoong Jesus. Then yung isa pong isang sinasabay po na fruit ay an attitude fruit. So ito na po yung fruit ng, sabi po di sa Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not be conceited, provoking, and envying each other. So, ito naman pong fruit na ito ay sa attitude natin siya. So, itong attitude fruit po, parang indispensable po siya. Parang bawal malis yung attitude fruit sa action fruit. Kasi kung kumikilos ka, then yung attitude mo, wala naman. Parang yung actions na ginawa mo, wala lang din. Parang nagbigay ka, halimbawa, nagbibigay ka, then sa pagbibigay mo, wala namang love. Ano pong content nung binigay mo, kahit gaano kalaki to, kung wala namang love, parang wala lang din. So, dapat sa ating pagkilos din, nandun rin yung attitude. Nakita sa atin yung joy, nakita sa atin yung love. Yan. Parang sa, alam ba, magdi-discipleship nga. So, nagdi-discipleship, then wala ka namang kindness. Hindi nagre-radiate sa yung goodness ng Lord. Parang ma-attract, parang welcoming ka ba dun sa pagdi-disciple, sa taong ide-disciple mo? Di ba parang hindi po? Parang mas, imbis na mas mapalapit mo pa siya, parang ikaw pa yung maging dahilan ng medyo paglayo din. So dapat po, sa kasabay ng action fruit, meron rin tayong attitude fruit. Yan. Then, ano po yung description ng mga fruit? Di ba, na-classify na po natin sa dalawa. Then, yan po. Yan. So, sabi po dito, we are identified by our fruits. Yan. Sabi po dito sa Matthew 7:16-20, sinasabi po dyan na a good tree produces good fruit and a bad tree produces bad fruit. Kung hindi po posible na yung good fruit, magbe-bear siya ng bad fruit and vice versa. So sabi po dito, we are identified by our fruits. Kung ano yung binubunga natin, doon tayo nakikilala. Ay, ito, palagi nagsisimula, nakita ko sa simbahan. So, ano pong tingin yung sasabihin? Sabihin, Christian, ganyan, di ba? So, sa fruit natin, sa nakikitang bunga ng ating ministry, doon tayo nakikilala kung kaninong puno tayo galing, kung we are products ba ng Panginoon or ng kaaway. So, so we should strive po dapat na we bear good fruit so that alam natin na ang pinagbubunga natin ay ang ating Panginoon. Then, pangalawa po, it must be seen. Yung fruit natin po dapat nakikita siya. Hindi siya nakatago. Di ba sabi nga po, wala namang taong magsisindi ng lampara at itatago to sa baba ng lamesa. So, yung fruit natin, hindi po dapat nakatago to. Paano malalaman na ay ito sumasamba to sa Panginoon Jesus? Kung hindi natin nakikita yung fruit natin, kung wala tayong fruit, paano ma-identify na isa tayong Kristiyano kung hindi naman nakikita sa fruit ng ating mga actions na we are products of God. Yan. Then impacts people around us. Yan nga po. Parang example po dito ay yung pagdi-disciple nga po. So yung pagdi-disciple po, yung works natin, dapat
nakikita siya sa ating community, ganyan, sa pagmi-ministry. Sa kagaya po nung sa activity natin diyan sa Preda po, di ba? Tinutulungan po natin yung mga kabataan doon na medyo na liliko ng daan. Then inintroduce natin siya kay God. So dapat as Christians, di ba sabi po, we should be the light and the salt of the world. Dapat yung fruit natin, beneficial siya sa mga taong nakapaligid sa atin. Yan. Then, nalaman na po natin yung classification, then kung ano yung description ng mga fruit. Dapat, ano pa yung una? Dapat, yung fruit ang nag-identify sa atin. Yung fruit natin, doon tayo nakikilala. Then, yung fruit dapat natin, nakikita. Visible siya sa mga tao sa nakapaligid sa atin. And as visible siya sa mga tao nakapaligid sa atin, nagkakaroon dapat to ng impact sa mga taong nakapaligid sa atin. Nare-radiate dapat natin yung love ng God na binibigay sa atin and na ipapamagay rin natin siya sa ating mga kapwa. Then, i-classify naman po natin yung ating masarili. Sabi po dito, I am, John 15 verses 1 to 5, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word, and I have spoken to you, remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciple. Yan. Ito nakita niyo po sa verse 8 na, this is my Father's glory. Sa pagbe-bear natin ng fruit, nag-glorify natin yung ating Panginoon and napapakita natin sa ating masaril na disciple nga tayo ng Panginoon. So, balik po tayo sa taas. Makaklasify po natin itong tatlong branches. Yung una po ay bears no fruit. So, ano pong sabi niya dun sa bears no fruit? Sabi niya, He cuts off every branch in me that bears no fruit. So, kung hindi po tayo nagbe-bear ng fruit, ano pong sabi dyan? He cuts off daw po. Kung hindi po tayo nagbe-bear ng fruit, meaning po nun, wala tayong works. Hindi tayo kumikilos. Kasi sabi, di ba, yung actions natin, nagbe-bear siya ng fruit. So, kung walang fruit, it means na hindi tayo kumikilos. So, sikapin po natin na kumilos tayo at mag-bear tayo ng fruit. So that, di ba, mahirap na po, sabi diyan, He cuts off, parang mabigat na term po yun kasi He cuts off. Then sabi po dito sa more fruit, pruning naman. Sabi dito, for us, the branch, to bear more fruit, God prunes us. Sa mga po dito nagtatanim sa mga plantita, alam niyo naman po siguro yung pruning, no? Yung mga branches, di ba po? Mga branches. Yung mga branches na unproductive, mga feeling natin na hindi magbubunga, puputulin natin siya para yung ibang vine ay ibang branch na alam natin mamumunga, doon magfo-focus yung flow ng nutrients. Hindi siya na-divide sa ibang branch na hindi naman nagbubunga. Yan. So sa ating mga buhay, kung di ba minsan sabi natin, Lord,
Bakit naman parang simula pa lang ng 2025, dami ng challenges, ganyan. Dami ng pagsubok. So, sinasabi po dito na lahat ng nagbubuwang sanga, pinuprune ni Lord. So, dapat sa nakikita nating mga challenges, tinitake natin to as pruning ng Lord. Parang ito yung binibigay niya sa ating mga challenges para mag-grow tayo, para mas magkaroon tayo ng mga bunga. Then it could mean rin po na pagpupurun sa mga pagpupurun sa mga nakasanayang nating mali, pagpupurun sa mga di ba sabi, fruit of the lips, pagpipraise. So, dapat i-prune natin yung mga bagay na hindi nakapag-glorify sa Lord, sa pagsinungaling, ganyan, sa pagsimpleng pagsinungaling. Dapat napupro natin siya para yung actions natin ay nakapag-glorify sa Lord. Maybe sa mga activities rin po natin sa ating mga buhay, kung may mga activity po tayo na feeling natin ay nakapag-take away ng oras natin sa Lord, isipin po natin if dapat natin itong i-prune. Halimbawa, sa ating panonood ng TV, ganyan. Hindi naman po masamang manood ng TV, pero kung sobra-sobra na po, kung yung time po natin na nanonood tayo ng TV, Netflix, ganyan, ay nakapag-take away na ng time natin sa Lord, dapat naisip natin na, ay, medyo sumusobra na to, dapat hatiin natin to. Dapat nakapaglaan po tayo ng oras natin sa Lord. And pati sa mga kabataan din, ganyan, kapag sa mga practice, yan. Medyo parang overuse na po kasi yung magre-review, ganyan. Pero understandable lang po yan. Pero ilang oras po bang magsisimba, ganyan? Di ba ilan po ba yung oras, di ba natin? 2 hours, 3 hours, yan. So ilan po ba yung percent nung ilan yung percent nung 2 to 3 hours sa isang araw na hindi natin mabigay kay Lord? Di ba po? So let us prune the things, yung mga bagay na alam nating medyo nakaka-take away na ng time natin kay Lord. Then sabi po dito sa isa, much fruit abide. So sabi po dito sa pangatlong classification ng branch ay remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. So, ito po pala yung sekreto ng pagbe-bear ng pagiging fruitful. We must abide. Kanino po? Siyempre kay Lord. Kasi siya yung true vine. Apart from Him, sabi dyan, we can do nothing. Apart from Him, hindi tayo magbe-bear ng fruit. Wala tayong fruit na mabubunga. Nakita na po ba kayo ng sanga na hindi nakadig sa din, namumunga? Di ba wala na po atang ganun? Meron po ba? Yan, wala na po sigurong ganun. So, kung tayo, hindi tayo nakabide sa Lord, wala. Patay tayo. Although, di ba po, pag hindi natin mapapansin kasi na umalis na tayo sa Lord. Kasi, di ba pag nagputol tayo ng dahon sa mga halaman, pag tinanggal nyo po yun, di na po siya agad namamatay. Pag tanggal nyo, green pa rin po siya. Di ba po? Mamamatay lang po siya pag medyo tumagal-tagal na. Mga isang araw siguro ganyan. Doon pa lang siya mamatay. So, minsan, nagiging complacent tayo na ay nakaboy pa kay Lord. Pero yung mga actions natin, hindi na tugma doon. Hindi na tayo nagkakaroon ng nutrients galing sa Lord kasi hindi na pala tayo nakadikit sa Lord. Yan.
And be careful rin po na kasi sabi po dito sa una, di ba? He cuts off branch that bears no fruit. So, parang iano po natin na sa pag-abide natin sa Lord, yung actions natin dapat naka-align. Naka-align sa teachings ni Lord. And sabi po dito, if you remain in me and I in you, you bear much fruit. So sa pagre-remain natin kay Lord, and siya sa atin, it means may kasunod yun. Hindi lang tayo nag-remain kay Lord. Para makaremain tayo kay Lord, we should follow Him rin. Di ba po? If we do not follow Him, hindi tayo nagre-remain sa Kanya. And sabi po sa Bible, if we want to follow Jesus, we should bear our cross, sabi, di ba? So meaning, itong pag-aabide, hindi siya madali. Hindi madali ang pag-aabide kay Lord. Kasi, di ba, di naman po pepesten yung mga sangang hindi nagbe-bear ng fruit. So, kung nagbe-bear tayo ng fruit, expect po natin na marami talaga tayong challenges na kaharapin. Marami tayong pruning na kakaharapin sa pag-follow natin at sa pag-bear natin ng fruit. So, wag po sana tayong ma-discourage sa mga challenges na ito and know that na-experience na rin to ni Lord na pagdaanan niya to, and higit pa doon, napagtagumpay niya na po lahat ng ito. So, ilang oras na po ba? Wala pang 2 oras yan. So, sa akin pagtatapos po, parang mag-iwan po ako ng katanungan sa atin. Nabasa niyo naman na po ata kasi yan. Mag-iwan po ng katanungan sa atin. Which branch are we? Tayo po ba yung tayo po ba yung sangang hindi namumunga? Tayo po ba yung sanga na kailangan pa ng pruning? Or tayo po ba yung sanga na naka-abide na kay Lord? Na kay Lord na malalim na at malakas na yung foundation natin kay Lord. So kung naisip po natin na we're still sa first one na we bear no fruit, I pray po na we find our way back to God. Na kagaya ng prodigal son na umalis kay Lord, maisip natin na apart from God, we are nothing. Na malaman natin mga puso na dapat nakabay tayo kay Lord. And kung nandun pa tayo sa pruning stage, let's trust the process. Kasi yung process po, hindi naman mahirap po yung yung sinless perfection. So, strive po sana natin yung sincere progression. Yung pag-progress natin, di man siya perfection agad, di man siya sinless agad, but sincere yung progression natin, yung progression natin sa perfection na gusto sa atin ng ating Panginoon. Yun. So, yun lang po. Which branch are we po ba? Sana mapag-isipan po natin to sa ating mga tahanan and mag-take actions po tayo sa state na naroon tayo. And yun lamang po. Maraming salamat po si Kristo higit sa lahat, and happy MIF Sunday po sa mga kabataan, and ganoon rin po sa lahat. Maraming salamat po. Para po sa paghahandog, awitin po natin ng
kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga pagpapala na patuloy na pinaparanas mo po sa bawat isa sa amin. Nawa, O Diyos, itong mga kulob nito, i-bless mo po ito, Diyos. Maranasan ng bawat anak mo, yung pangako mo na siksi, liglig at umaapaw na pagpapala sa iyo, Diyos. At ganoon din, O Diyos, lagi mo po kaming samahan sa aming pananampalataya. Pagsibulin mo po kami, bawat isa na yung mga anak. Maranasan namin yung pagyakap mo at pagmamahal sa lahat ng dako na ikaw ay Diyos ng hari na nagmamahal at nagpaparanas ng pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Para po sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, awitin po natin ang paghayo. At habang inawat po yung pagtatalaga at pasasalamat, magkakaroon po tayo ng special offering po para po sa ating mga kabataan. Para po sa ministry nila. Pag-ibig mo ang siyang sandigan ko sa bawat pagsubok ko iyong tinatayo. Naririto ako sa paanan mo. Ibibigay puso, kaluluwa at buhay. Jesus, maglilingkod ako. Dinggin ng pagsumamo na ako'y hayo, patuloy na hayo. Sa iyo lang titingin at ikaw ang diringin. Ako'y hayo, patuloy na hayo. Ano man ang tatahakin, hindi titigil sa paghayo. Dakila ka, O Diyos Ama, saan man mapunta, ikaw ang kasama. Naririto ako sa paanan mo. Tumayo po tayong lahat. Ibigay puso, kaluluwa at buhay. Jesus, maglilingkod ako. Dinggin ang pagsumamo na ako'y hayo, patuloy na hayo. Sa iyo lang titingin at ikaw ang diringin. Ako'y hayo, patuloy na hayo. Ano man ang tatahakin, hindi titigil sa paghayo.
Ako'y susunod sa'yo. At kahit na nagpapagal, kakapit lang sa'yo pagmamahal. Ako'y nahayo, patuloy na hayo. Sa iyo lang titingin, at ikaw ang diringgin. Ako'y hayo, patuloy na hayo. Ano man ang tatahakin, hindi titigil. Ako'y hayo, patuloy na hayo. Sa iyo lang titingin, at ikaw ang diringgin. Ako'y hayo, patuloy na hayo. Ano man ang tatahakin, hindi titigil. Ano man ang tatahakin, hindi titigil. Ano man ang tatahakin, hindi titigil sa paghayo. Sige po, sa panahon po tayo ng paglapit at pasasalamat sa Panginoon. So, tayo po ay manalangin. Aming Ama, kami po ay lumalapit sa oras na to. Ipapasalamat, nagpapakumbaba dahil sa iyong kabutihan. Salamat po, O Diyos, sa buhay mo. Pinaranas mo sa amin kung gaano ka kabuti sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, dahil nandyan ka. Nagpaparanas ng paglago, pagsibol sa bawat isa sa amin na iyong mga anak. Lumalapit po kami ng buong puso sapagkat hindi po namin kaya na wala ka sa buhay namin. Salamat po, Diyos, dahil nandyan ka. Pinapaalala mo sa amin yung kabutihan mo, lalong higit sa iyong mga salita. Patuloy po namin pangahawakan, O Diyos, ang iyong mga salita, O Diyos, sapagkat ito ang aming lakas at buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga anak na narito ngayon. Ang iba ay nakaluhod, ang iba ay nakatayo. Nalapit ko po, O Diyos, yung laman ng puso nila. Kung ano man po yung puso nila sa panalangin, O Diyos, kung may mga problema man na dinadanas sila, O Diyos, sa iyo ko po ito linalapit. Sapagkat ikaw ang solusyon sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng buhay, pinagkakaloob mo po sa amin. Lord, salamat po, Diyos, sa 2025 nito, Diyos. Lalago po kami, uusbong po kami. Nadala-dala namin, O Diyos, ang iyong pag-asa. Pag-asa na aming paghahawakan. Pag-asa na dala-dala namin, O Diyos. Di man namin alam, O Diyos, sa mangyayari sa 2025 nito. Pero ito ay ganap na uusbong, sisibol, na punong-puno ng iyong pag-asa sa bawat isa sa amin. Dalahin ko, O Diyos, hindi po kami lalabas sa oras na ito na hindi mo kami pinagpala. Hindi mo kami inakap, hindi mo kami sinamahan, pagkos ito'y magiging dala namin sa hamon ng buhay, O Diyos. Salamat po, O Diyos, sa iyong anak na iyong ginamit. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na binigay mo sa Kanya, O Diyos. Sa buong pamilya ni Brida, O Diyos, patuloy ko po silang linalapit sa iyo, O Diyos. Maranasan nila, O Diyos, yung mga pangako mo
na Ikaw ang Diyos na nagpapala sa lahat ng bagay at pagkakataon, O Diyos. At ganoon din, O Diyos, yung aming kabuuan ng mga kabataan. Natutuwa po ako sa kanila sapagkat Ikaw ay Diyos na mabuti na nagpapahayag at kumikilos sa buhay nila. Salamat po, O Diyos. Patuloy mo po silang yakapin ng iyong pag-ibig at pag-asa na kagaya ng aming natutunan ngayong umagang ito, O Diyos. Lord, salamat po, lalong higit sa aming pagmiministry sa iyo, Diyos. Hindi po kami mananawa at hindi po kami panghihinaan sapagkat Ikaw ang Diyos, Diyos na aming itataas sa lahat ng pagkakataon at oras na patuloy na binibigay mo sa amin sa bawat isa, O Diyos. Salamat po, Diyos. Narito kami, O Diyos, naglilingkod, nagsasama-sama, nagkakaisa para Ikaw ay taas upang maranasan namin, O Diyos, yung pag-ibig mo na tanging pag-asa na aming panghahawakan para kami ay maging malago, para kami ay manatili sa isang Diyos na itataas namin, O Diyos. Salamat, salamat, O Diyos, dahil sa pagyakap mo, nagiging malinis kami, nagiging masaya kami, namumuhay kami ng mapayapa, namumuhay kami na may takot sa iyo, Diyos. Salamat. Salamat, O Diyos. Sa iyo ko po ito nilalapit ng buong puso at may pagmamahal ng bawat isa sa amin. Salamat sapagkat nandiyan ka. Salamat. At ngayon, tanggapin natin ang hindi kumukupas na pag-ibig ng ating Panginoon. Maranasan natin yung puso na punong-puno ng pag-asa at paglilingkod na tanging sa Diyos lang natin mararanasan. At lagi nating tatandaan, O Diyos, lagi nating tatandaan, mga kapatid, hindi natin kaya kung wala ang ating Panginoon sa buhay natin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Yan po, marami pong salamat. Ang dalangin ko po ay humayo tayo ng masagana at pagpapala sa ating Diyos. Maranasan natin ito sa araw na buhay na pinagkakaloob ng puso. Yan po, tapos na po ang ating pananambahan. Salamat po sa bawat isa sa atin. Patuloy po tayo maglingkod at magsama-sama sa diwa ng ating Panginoon. Praise God. Yan, praise God po.